Sa bidyong ito, gagawa tayo ng aloe vera shampoo. Homemade shampoo na hindi nakakasira ng scalp natin. Tama ang narinig nyo, kaya kung nanood ka at bago ka sa channel ko, panoorin mo ito. So, kukuha tayo ng aloe vera, 3 tangkay, isa, ayan, 2, 3, then isok natin ng 30 minutes or 20 minutes. After natin masok, i-prepare natin ang sangkap. Ito, cloves, yung parang pako na maganda yan siya sa buhok para hindi mag-drop. Ang carrots para naman sa vitamin A. At dab ang ginamit ko para hindi siya matapang. Tapos apple cider, of course, ang binabad natin na aloe vera. So, mag-start na tayo kung paano natin yan gagawin. Hihiwain lang natin ang tinik, aalisin natin ang tinik, tapos hugasan natin kasi may mga nauulanan siya para hindi naman ma-contaminate yung ating gawa. Hugasan mo lang siya, tapos tatanggalin mo yung tinik sa bawat gilid. Ayan. Ganyan lang siya. Hihiwain mo yung mga tinik para hindi ka naman masugatan. Tapos isa pa, ayan, hugasan mo din siya ulit. Ganun lang siya. Kung wala namang tubig na tumutulo, edi syempre hugasan mo sa palanggana. Ayan, pangalawa na yan. 3 ang ginawa ko kasi parang medyo marami siya. Para hindi ako gawa ng gawa. Kasi para sa akin, mahalagang matutunan mo ito para pwede mong maging business, di ba? Tapos hinihiwa ko, sinama ko yung balat niya. Yung iba hindi nila sinasama ang balat, pero ako sinasama ko ang balat kasi mayroon din niyang nutrients dyan o mayroon din niyang benefits. So ganyan lang siya pag nahiwa mo na. Continue ka lang na maghiwa. Tapos cube mo lang siya, tapos i-blender natin yan siya. Ayan, may blender kasi na mahaba. So, ilagay mo siya doon. Pag sama-samahin mo lang yung carrots. Para kasi pag hindi mo kasi ginadgad yung carrots, parang ang hirap niyang i-blend. Tapos, pagsamahin mo lang ang mga sangkap, yung cloves natin. Nasabi ko nga sa'yo, para mahinto ang pag-drop ng carrots sa vitamin. So, ayan na siya. Mamaya. Tapos na, off na natin. Tanggalin na natin siya doon at ating sasalain. Kasi para hindi naman siya magaspang pag nilagay natin sa ulo. So, sasalain natin, i-drain natin siya sa tela na alam mong hindi lalabas yung kanyang ipa or yung hindi na natin kailangan gamitin. So, squeeze lang natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, i-squeeze natin. So, kailangan talaga dito, tsagaan lang ang paggawa ng shampoo na ito. First time kong gumawa nito, napanood ko siya sa isang channel, pero sa akin kasi dinadagdagan ko ng ingredients. Kasi sa kanya parang may kulang. So, naglikha ako ng sarili ko, na parang, sa palagay ko naman, happy ang result. After kung so ipagpatuloy nyo lang ang pag-squeeze hanggang sa mawala na yung katas. Sayang naman kasi yung katas niya, very important yun kasi yun ang gagawin natin shampoo, yung katas niya. Huwag nyo nga palang itapon yung ipa kasi pwede yan siya i-fertilizer sa mga halaman. So pagkatapos ko yan siyang mapiga, inaano ko siya, nilalagyan ko siya ng tubig. Para, ayan, nilagyan ko ng tubig, i-fertilizer ko siya sa mga halaman. Sayang kasi yung, niya, nutrients niya. So, ayan, yung money plant, doon ko ibubuhos para lumakas siya. Ayan, kasi yung aloe vera, napakaganda yun sa halaman. Tapos, doon sa aking lily, sa pang, ano ba tawag dyan? Yung cactus yan, bilong sa cactus. Tapos, magadgad ka na noon sa buong nada. Pinipili ko yung dab kasi nga hindi siya matapang sa anin. At saka very tender lang siya o very light ang kimik.
So, kaya yan ang, kung gusto niyo naman, baby shampoo para di na kayo mapagod. Pero ako kasi, parang mas gusto ko yung mild soap lang para i-try natin na hindi mag-drop ang ating hair. So, pwede natin gawing business ito pag natutunan natin ito, no? At saka hindi mo na kailangang bumili sa bahay. Bumili sa sa labas. So, ano na lang yan? Ikaw na ang gagawa sa sarili mo. Pwede mong maging business ito. Ayan. Tapos, ilagay mo na siya doon sa crystal jar. Tapos, halu-haluin mo. Sa palagay ko kasi, hindi ito tumatagal sa mainit. Kaya, pinalitan ko yung jar ko kasi parang madali siyang mabasag. So, ihalo na natin yung apple cider, kalahating cup na maliit. Ang apple cider, pang-prevent siya sa amoy at para hindi siya mapapanis. At saka, sa hindi nakakaalam, ang apple cider ay magandang panglinis sa anit. So, ililipat ko siya ng ibang jar kasi parang madali siyang mabasag. So, mag-start na tayo. Ayan na siya. Yung kailangan na naka-label ang tubig doon sa ginawa natin na solution. Hindi siya dapat na lumagpas or kinulang siya sa tubig. Ililibel mo yung tubig doon. Yan, ililibel mo. Yan, pumili ako ng jar na parang matibay para hindi siya babasag agad. At saka isabay nyo pala bago kumulo para pag mainit na kasi, may possible siyang mabasag. So, isasabay mo siya habang malamig pa. Para yun ang technique para hindi mababasag ang babasagin. Tapos, lalagyan natin ng towel sa gilid. Ang towel sa gilid, ang purpose niyan para hindi siya, pag kumulo, hindi umaalog-alog, naka-steady lang siya. So, nahirapan ako kasi ako na yung cameraman, ako pa yung artista. So, ganyan ang ang ginawa ko. Very interesting kasi gusto kong ma-share ito sa iba. Ayan. Tapos takpan mo, yung takip nga pala, lagyan mo ng tela para yung moist niya hindi mahuhulog doon sa ginawa natin. So, estimate mo lang na kumulo na siya after 30 minutes. Low fire lang siya, mahina ang apoy. Tapos, ayan, haluin mo. So, sa palagay ko kasi, parang ang tagal niyang mag-melt. Ayan. Parang matagal siya mag-melt. Pag sabon, matagal pala siya mag-melt. So, kung gusto nyo, tamad kayo, yung baby shampoo ang gawin mo. Pwede din yun. So, sa akin nga, gusto ko yung sabon para mura. Kasi mura lang yung Dove. $1.50 lang. So, ang ginawa ko, dahil mayroon naman kaming blender na pang mainit. So, yan. Very helpful siya sa mainit. Pang mainit talaga yan. So, ayan, i-blend ko na lang siya para mabilis siya madurog. Para matapos na tayo. So, ayan na siya. I-blend ko na. O, diba? Very helpful ang blender na ito. Handy blender ang tawag dito. So, ayan na siya. I-blend na natin. Dahan-dahan lang na huwag sumaya doon sa glass. Baka mabasag naman. Sayang yung ginawa natin. So, parang naka-floating lang siya habang biniblend mo. Tapos, adjust ang temperature sa paghawak mo sa blender na wag siyang masyadong malakas. So, ayan, ayan, tapos na siya. Sayang naman yan. So, yan ang gagamitin ko mamaya pag naligo ako. Kasi sayang yung itapon. So, yun ang gagamitin ko. So, tingnan nyo, ang ganda ng tingnan. Ang purpose kaya niluto natin, approximately 1 hour lahat sa mahinang apoy. Kaya niluluto natin para hindi siya mapapanis. So, itry kong hindi ilagay sa ref ng 1 week kung hindi siya mapapanis. Babalitaan ko kayo. Hindi ko siya ilagay sa ref. Pero kasi yung suka, yun ang mag-ano sa kanya. Yung parang siya, natatagal siya. Naalala nyo yung paksiw? Ang paksiw matagal masira kasi may apple cider o mayroong suka. So, ang init niya, aray ko, napaso yata ako. So, kukuha tayo ng bakal. Ayan, may bakal na panghawak para hindi tayo mapaso kasi syempre mainit yan kumukulo. Ayan, matibay naman yung panghawakan na yan. Ang pakaganda ng hawakan na yan kasi matibay siya. Kaya niyang hawakan ang mga bagay-bagay na mainit. So, ayan, tanggalin na natin siya. Yan na yung result niya, Tingnan nyo, napakaganda ng tingnan. So, bubula na yan siya siyempre kasi mayroon na yan siyang sabon. Tapos, i-try ko sa sarili ko.
magbanlaw ako sa sarili ko para ma-prove ko sa inyo kung ano yung result. Siyempre, baka sabihin nyo, naggagawa ako ng ganyan, tapos hindi ko naman tinatry sa sarili ko. Siyempre, nahirapan ako dyan. Buti na lang mayroong akong selfie stick na nakatayo sa gilid. So, ang hirap kasi wala kang videographer. So, ayan, yung tira-tira kanina doon sa spoon. So, yun din yung gagamitin ko kasi sayang. Dinagdagan ko lang ng konti. Ang sarap ng pakiramdam kasi bakit? Yung ano kasi doon, aloe vera, cooling siya sa ulo, tapos yung suka, yung apple cider, panlinis din siya ng anit. So kahit araw-araw kayong mag-shampoo, ligtas siya sa anit kasi ano siya organic siya, wala siyang chemical, 'di ba? Yung sabon naman konti lang ang chemical ng dab na yun. So or Tinder care, mga BB soap ang gagawin nyo. Kasi kaya sinadya ko nga, mura ang iba, ang ginagamit nila ay yung baby shampoo. Pero mas mahal kasi yung baby shampoo. Kaya dito ako sa sabon. Tiis ako na i-blend ko siya. So, ayan na siya. Pero syempre lalagyan nyo din ng conditioner. Ngayon kung wala naman kayong conditioner, pwede na rin yung yung after nyong maligo, pwede na yung yung petroleum jelly. Yun ang nilalagay ko minsan. Kukuha ko ng kapraso, yun ang nilalagay ko. Kasi pag baby oil, mainit sa ulo. Kaya mas mainam yung petroleum jelly ng konti. Parang lang, isang kurot lang ng petroleum jelly kung wala kayong conditioner. Siyempre, iba pa rin yung may conditioner. Pag-aaralan ko nga pala gumawa din ng conditioner para sa susunod. Kompleto na yung ating method. May shampoo ka na, may conditioner ka na. So, after nyan, banlawan mo, syempre, banlawan mong mabuti. Napakasarap ng pakiramdam. Akala nyo ba, mga ka-heart? Kasi yan siya feeling fresh after. So, magtatawel na ako. Ayan. Ang aking ka-beauty-beautyhan. So, ayan siya. Masaya ako kasi parang ang ganda ng result ng ginawa ko. So, ayan. O, diba? Maganda na ako, lalo na pag na-filter. Joke. So, ayan na siya. Magsuklay-suklay ka na. O, diba? Para na siyang Para na siyang si Alice Dixon, yung sa buhok. Sino ba yun? Sa buhok siya. O, ayan na. Thank you for watching. Sasalain na pula natin. Ipasok natin doon. Kung may imbudo kayo, ayan, iimbuduhin nyo. Ayan siya, iniimbudo natin yan. Wala akong imbudo. Alam mo naman ako, mapaghanap ako ng paraan. Kaya yung, yung malambot na, patungan siya ng sandok pag nagluto ka. So, yun ang naisip ko na kaya kong tupiin. Tapos, padaanin ko dyan. Parang drainage. So, ayan, may takip siya. So, yung lagayan niya ng body wash, nilagay ko dyan yung aking shampoo na ginawa. So, ayan, napakaganda, perfect. Parang ang saya-saya ko kasi nagawa ko ng maayos. Sana hindi siya mapanis, pero parang hindi siya mapanis kasi may suka. So, ayan, inartihan ko lang para So, yan yung mga ingredients natin. Very simple lang, di ba? So, kung mayroon kayong, tinanim dyan na aloe vera, very helpful yan. So, ayan yung finished product natin. So, ayan, suklay-suklay siya.